Sa huling part ng ating kwento ay maging ang mga mamamayan na mga taga-nayon na iniligtas ng hukbo ng Gory ay sumali na din sa seremonya at kanilang sinisigaw ang kanilang katapatan sa kanilang bagong emperor. Ang dwarf na si Stone number 1 na pinapanood ang seremonya ay kanyang natanong sa kanyang sarili na kung ano raw ba ang nangyari sa mundong ito at ano din daw ang Gory at ano din daw itong mga nagaganap. Sa kabila ng pag-iisip ni Stone number 1 ay nabigla siya dahil bigla na lang dumaan sa kanyang harapan si Hadia, at ang mas lalong ikinagulat ng dwarf dahil maging si Hadia ay biglang lumuhad sa kanilang harapan at kanyang ibinigay ang kanyang katapatan sa ating bida. Kaya natulala na lang itong tatlong dwarf sa kanilang mga nakita at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa elf dahil ang mga matataas na elf ay kailanman hindi lumuluhod sa kahit sino, kahit pa sa mga dragon. Sa nakita raw nila ngayon ay nag-aalay ang mataas na elf sa kanyang pagsasamba. Kaya natanong na lang nitong si Stone number 1 na kung ano raw ba talaga ang tunay na kakayahan ng ating bida, at nasabi din itong si Hadia sa kanyang sarili habang hindi maalis ang kanyang tingin sa ating bida na ang tao raw na ito ay isang tao na lagpas sa pagkakaisa at yumayakap sa lahat, at balang araw ay ang tao na ito ay kayang magbigay ng liwanag sa buong mundo. Lumipas ang kinagabihan ay nagdiriwang ang lahat ng mga sundalo sa kanilang teritoryo sa kanilang pagtatag ng kanilang imperyo sa bago nilang mundo. Makikita ang lahat na sila ay umiinom ng alak at kanilang sinusulit ang magandang mga nangyari sa kanila ngayong araw. Sa hindi naman kalayuan sa mga nagdiriwang na mga sundalo ay makikita dito ang dalawang individual na masaya na nag-uusap habang umiinom ng alak. Ito pala ay si Jinshan na kanyang binigyan ng alak si Yenwei. Matapos lagyan ng alak ni Jinshan ang baso ni Yenwei ay sabay silang dalawa na uminom ng alak. Matapos inumin ni Yenwei ang alak na ibinigay sa kanya ni Jinshan ay hindi niya maipaliwanag ang saya na kanyang nararamdaman sa pagkakataon na ito. Sabay nagtanong si Yenwei kay Jinshan na kung bakit bigla na lang siyang nagpasya na muli silang magtatag dito ng imperyo. Sa gitna ng nag-aapoy na kahoy sa kanilang harapan ay hindi maalis ang tingin ni Jinshan, na kanyang iniisip kung ano ang kanyang dapat na sabihin kay Yenwei bakit bigla na lang nagbago ang kanyang isip. Ngunit nagulat si Yenwei sa rason ni Jinshan na kung bakit kanyang napagpasyahan na muli nilang itatag sa bago nilang mundo ang kanilang imperyo dahil nakita niya na ang dati niyang emperor ay nakangiti habang sila ay pinapanood. Ipinaliwanag din ni Jinshan kay Yenwei na inaakala raw niya na magiging napakahirap sa batang yun ang mamuhay sa lugar na ito na hindi man lang nakaranas ng pagmamahal ng sarili niyang magulang. Napansin din niya na ginagawa ng mga sundalo ang lahat nilang makakaya para mabuhay sa bago nilang mundo. Mukhang naghahanap na din si Buro at Uro ng babae na makakasama nila sa buo nilang buhay. Tinanong din ni Jinshan si Yenwei na hindi ba't nararapat lang nilang protektahan ang mga pamilya na mabubuo para sa kanilang mga kalayaan, kaya wala siyang rason na tanggihan ang kung ano ang kagustuhan ng bawat mamamayan na nandito. Sa paliwanag ni Jinshan ay hindi na lang makapagsalita itong si Yenwei na hindi maalis ang kanyang tingin sa ating bida. Idinagdag pa sa kanya ni Jinshan na hindi raw niya matitiis na makita ang mga taong namamatay ng walang saysay kahit mayroon naman silang sariling lakas. Kung mabubuhay raw sila ng matagal sa lupain na ito ay dapat na siya ang maghahari dito. Sa mga binitawan na salita ni Jinshan ay napanganga na lang itong si Yenwei dahil hindi niya inaakala na binabalak ni Jinshan na pagharian ang bago nilang mundo ngayon, at nasabi din niya sa kanyang sarili na si Jinshan raw ay isang pinuno na mayroong paninindigan na nauunawaan ang kahalagahan ng mga maliliit na bagay at marunong kung paano ito pangangalagaan. Kaya sinabi ni Yenwei kay Jinshan na ang lahat raw niyang mga pananaw kung paano pahalagahan ang mga maliliit na bagay ang dahilan kung bakit niya siya sinusundan. Samantala, makikita naman itong si Gerard na hindi maalis ang kanyang tingin sa watawat ng Gory, at natanong din niya sa kanyang sarili na kung ano raw ba ang nakatatak sa bandila na isang ibon na mayroong 3 paa. Sa lahat raw niyang paglalakbay ay hindi pa niya nakita ang ganitong nilalang, pero ang kanyang pinagtataka bakit mabilis ang tibok ng kanyang puso kapag kanyang tinitingnan itong ibon na mayroong 3 paa. Habang hindi pa rin maalis ang tingin ni Gerard sa bandila ng Gory ay bigla naman na dumating si Buro at kanyang tinawag ang pansin ni Gerard, tanong pa ni Buro kay Gerard na kung ano raw ba ang kanyang ginagawa dito. Nang paglingon ni Gerard ay masyado siyang nainis dahil ang nakita niya ay ang pangit na pagmumukha ni Buro na nakatayo sa kanyang likod. Tanong pa ni Buro kay Gerard na kung iniisip pa raw ba niya ang kanyang mga nagawa sa kanya kamakailan, hindi na raw bata si Gerard para isipin ang ganoon na mga bagay. Kahit ang ganoon na simpleng hindi pagkakaunawaan ay kanya pa rin iniinda. Imbis na maibsan ang inis na nararamdaman ni Gerard kay Buro ay mas lalo lang nainis si Gerard. Ano raw ba ang pinagsasabi nitong pandak na ito?
Ngunit nagulat ang dalawa dahil biglang dumating si Gyeryong at kanyang tinawag ang pansin ni Gerard. Sa biglaan na pagdating ni Gyeryong ay halos maiyak si Gerard na tumakbo papalapit kay Gyeryong dahil hindi na raw niya matiis itong pandak na bigla na lang nanggugulo sa kanya, dapat raw niya itong parusahan. Lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong si Gyeryong na halos hindi makapagsalita dahil pinapakiusap sa kanya ni Gerard na kanya raw alisin dito ang dwarf na palagi na lang nanggugulo sa kanya. Tanong naman ni Gyeryong kay Gerard habang biglang-bigla na kung ano raw ba ang kanyang binanggit kanina, yun raw ba ay isang mutant dwarf. At nang itinuro na ni Gerard ang kinatatayuan ni Buro ay masyadong nagulat si Gyeryong na nakaramdam ng takot. Sinabi pa ni Gerard kay Gyeryong na tingnan raw niya ang pandak na nasa kanilang harapan, yun raw ang lalaki na palagi na lang nanggugulo sa kanya. Dapat raw niya itong turuan ng leksyon. Dahil kapag nandito pa ang pandak sa kanilang harapan ay wala lang itong ibang gagawin kung hindi lumikha ng ingay at hindi sila magkakaroon ng tahimik na buhay. Dahil dito ay masyadong namutla si Gyeryong na lumabas ang pawis sa kanyang mukha na kanyang tinanong si Gerard na kung tama raw ba ang kanyang sinabi na ang tao na nasa kanilang harapan ang kanyang tinutukoy. Ayon naman ni Gerard habang hindi maalis ang kanyang tingin kay Buro na alam raw niya na mayroong malasakit si Sir Gyeryong sa mga dwarf. Pero kailangan pa rin niyang turuan ng leksyon ang ganitong pag-uugali ng isang bastos na dwarf, dahil kapag kanya pa itong pinalagpas ay baka mawawala sila sa kontrol at baka ito pa ang dahilan kung bakit magkakagulo sa kanilang buong lugar. Makikita itong si Buro na masyado nang nainis sa mga pinagsasabi ni Gerard at narinig din niya na sinabi ni Gerard na kung isa lang raw siyang ordinaryong dwarf ay siya na mismo ang kikilos upang turuan siya ng leksyon. Pero ang mas nakakainis ay sobrang laki ng sukat ng kanyang ulo na para bang mas malaki pa ito kumpara sa sukat ng kanyang katawan. Natatawa din na sinaad ni Gerard kay Gyeryong na natatawa raw talaga siya kapag kanya itong iniisip na sa tuwing tumingin siya nitong madaldal na pandak ay ang una niyang makikita ay ang malaking sukat ng kanyang ulo. Sa gitna ng mga binanggit na mga salita ni Gerard ay itong si Gyeryong sa kanyang harapan ay nanginginig na ang buong katawan na lumabas ang maraming pawis sa kanyang mukha. Na tila ba gusto na itong tumakbo para makatakas sa parusa ni Buro. Nang napansin ni Gerard na masyadong namutla ang mukha ni Gyeryong ay bahagya siyang napatigil sa kanyang pagtawa patungkol sa katauhan ni Buro. At nang napagtanto ni Gerard na mas mataas pa pala ang katayuan ni Buro sa kinikilala niyang malakas na si Gyeryong ay lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong si Gerard na hindi na niya alam kung ano pa ang dapat niyang gawin. At nang nagsimula ng lumapit si Buro sa kinatatayuan ng dalawa ay halos hindi na makagalaw itong si Gerard nang dahil sa malakas na presensya ni Buro, at nasabi din ni Gerard sa kanyang sarili na itong si Sir Gyeryong daw ay tinalo siya sa larangan ng espada, at ang ibig sabihin lang nito na ang pandak na nandito ngayon ay mas malakas pa kumpara kay Sir Gyeryong. Sabay maririnig ang boses ni Buro na kanyang inutusan ng sinungaling na si Gyeryong na dapat yumuko siya sa lupa ngayon mismo. Nang nakita ni Gerard na agad na yumuko sa lupa si Gyeryong ay natulala na lang siya na hindi na alam kung ano pa ang dapat niyang gawin para makaligtas sa parusa nitong si Buro. Sa ilang sandali ay maging si Gerard ay yumuko na sa lupa kasama si Gyeryong, samantalang itong si Buro ay kanyang minumura ang dalawa dahil bakit hindi pa nila binaon ang kanilang ulo sa lupa. Inutusan din ni Buro si Gyeryong at si Gerard na dapat mananatili sila sa kanilang posisyon hanggang sumikat na ang araw, na pinasangayunan naman ng dalawa ang inutos ni Buro. Matapos magbigay ng utos si Buro sa dalawa ay naglakad na nga siya para iwanan ang dalawa habang inis na inis, nang dahil sa kalapastanganan na ginawa sa kanya ng dalawang pasaway. At nang nakaalis na si Buro para iwanan ang dalawa ay napamura na lang itong si Gyeryong dahil maging siya ay nadamay, at kanyang tinanong si Gerard na bakit niya yun ginawa kay General Buro. Humihingi lang naman ng paumanhin si Gerard kay Gyeryong dahil hindi raw niya alam na mas mataas pa pala sa kanya ang katayuan ng tao na yun. Lumipas ang kinabukasan ay dahan-dahan nang sumikat ang araw, makikita itong si Gyeryong at Gerard na patuloy pa rin sa kanilang pagyuko sa lupa, habang ang mga sundalo ay mahimbing na natutulog sa kanilang paligid. Samantalang itong dalawa ay hindi pa rin gumalaw sa kanilang posisyon, at hindi na nga kinaya ni Gerard dahil kanya nang itinukod ang kanyang isang kamay sa lupa habang si Gyeryong ay hindi pa rin niya binago ang kanyang posisyon. Sinabi pa ni Gerard kay Gyeryong habang nanginginig ang buo niyang katawan na kailan pa raw ba matatapos itong kanilang ginagawa, sa tingin niya ay mamamatay na siya dito kung ito pa ay magtatagal. Idinagdag pa ni Gerard kay Gyeryong na nakita na raw niya ang lahat ng parusa sa mga sundalo sa buong kontinente, ngunit ang ganitong parusa ay hindi pa niya nakita.
Sa kabila ng ginagawa ng dalawa ay bigla na lang lumipad sa ere itong pagmamay-ari na bag ni Gerard, at ito ay bumagsak kung nasaan si Gerard. Nang malinaw nang nakita ni Gerard na ang kanyang bag pala ang itinapon sa kanya ay nagtataka siya kung bakit ito nandito. Ngunit maririnig lang ang boses ni Jincha na kanya nang pinapatigil ang dalawa sa kanilang ginagawa. Nang tuluyan ng nakatayo ang dalawa ay nakahinga na sila ng maluwag at nasabi nitong si Gyeryong na sa wakas nakasurvive daw siya sa ibinigay sa kanila na parusa, samantalang itong si Gerard ay kanyang hinawakan ang kanyang ulo dahil sa sobrang sakit. Sinabi din ni Jinchan kay Gerard na kunin raw niya ang kanyang bag at sumama ito sa kanya, habang inutusan din ni Jinchan si Gyeryong na maaari na siyang bumalik doon sa kanyang posisyon. Sa ibinigay na utos ni Jinchan kay Gyeryong ay nagtataka itong si Gerard dahil bigla na lang umiyak itong si Gyeryong na labis na nagpapasalamat kay Jinchan. Makalipas ang ilang sandali dito sa gitna ng lawa, ay makikita dito si Jinchan at Gerard na silang dalawa ay nag-uusap. Sinaad pa ni Jinchan kay Gerard na simula raw ngayong araw ay itatayo nila ang imperyo ng Gory na nakasentro sa lugar na ito. Tanong naman ni Gerard kay Jinchan na bakit hindi raw niya sinakop ang lungsod ni Baron Alvin. Ayon naman ni Jinchan na kasama raw ang kanyang mga sundalo ay kaya nilang sakupin ang lungsod ni Baron Alvin ng walang kahirap-hirap, kahit uulitin pa ito ng 100 beses, pero magiging lantad lang sila kapag kanila itong ginawa at kung magkaganoon ay hindi nila mapapalakas ang kanilang puwersa. Nagulat naman si Gerard sa ipinaliwanag ni Jinchan, ano raw ba ang kanyang ibig na sabihin dahil kahit ang kanilang kasalukuyan na lakas ngayon ay mas malaki na ang kanilang agwat sa ibang mga hukbo. Sabi naman ni Jinchan kay Gerard na kaya raw siya bumangon upang magtayo ng imperyo, hindi para magtayo ng isang kastilyong buhangin. Dahil dito ay napanganga na lang itong si Gerard dahil hindi niya inaakala na gusto palang magtayo ni Jinchan ng imperyo sa kanilang kontinente. Idinagdag din ni Jinchan kay Gerard na inaamin niya na ang kanilang kasalukuyan na puwersa ngayon ay masyado ng malakas, ngunit hanggang doon na lang yun. Kahit masakop pa nila ang isang teritoryo kagaya ng teritoryo ni Baron Alvin ay wala pa rin silang paraan para mapigilan ito kapag patuloy na magpapadala ng mga hukbo ang kaharian. Dito ay muli na namang nagtanong si Gerard kay Jinchan na bakit kanyang binigyan ng mga pagkain ang mga mamamayan doon sa teritoryo ni Baron Alvin. Ayon naman ni Jinchan na binigyan raw niya ng mga pagkain ang mga mahihirap doon dahil alam niya na ang susunod na maharlika na mamumuno sa lugar na iyon ay kukunin lang ang lahat ng mga pagkain na nandoon. At muli na namang nagtanong si Gerard kay Jinchan na ano pa raw ba ang dahilan kung bakit niya yun ginagawa. Natatawa lang naman si Jinchan na ibinigay pa rin daw nila ang mga pagkain na yun kahit alam nila na kukunin lang din ang mga iyon ng mga maharlika. Sa isip-isip naman itong si Gerard na ang lahat raw ng mga mahihirap ay magiging palaboy lang kahit anumang oras, at kapag ang mga mahihirap ay mawawalan ng ani ay magkakaroon sila ng sama ng loob sa kaharian. At kung pupunta dito ang mga mahihirap kung saan nandito ang mga nagbabahagi ng mga pagkain, ay maaari silang maging hukbo ng tagapagpalaya laban sa inaapi at sinasamantala ng kaharian. Matapos mag-isip si Gerard ay sinabi niya kay Jinchan na paano raw ba nila ito mapanghahawakan dahil ito ay nakakabagabag. Paliwanag naman ni Jinchan na simple lang naman ang kanilang gagawin kung hindi kanilang tulungan ang mga mahihirap. Sa tugon ni Jinchan ay hindi na lang nakapagsalita itong si Gerard sa binabalak ng ating bida para tulungan ang mga mahihirap para maging kanilang kaalyado. Samantalang itong si Jinchan ay hindi maalis ang kanyang tingin sa bag na pagmamay-ari ni Gerard, kaya hindi na nga siya makapagpigil kung hindi kanyang tinanong si Gerard na narinig niya na ang pagmamay-ari raw niyang bag ay isang kagamitan na mayroong walang hanggang kapasidad, kaya masyado raw talaga siyang curious kung ano ang mga nilalaman ng kanyang bag. Si Gerard ng kanyang napagtanto na binabalak ni Jinchan na tingnan ang nilalaman ng kanyang bag ay hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang bag dahil baka kukunin ni Jinchan ang nilalaman nito. Sabay seryoso niyang tiningnan ng ating bida kung ano ba ang reaksyon ni Jinchan kapag hindi niya ipapakita kung ano ang nilalaman ng kanyang bag. Ngunit napansin niya na nakangiti lang itong si Jinchan na tila ba sabik na siyang malaman kung ano ang lahat ng mga nilalaman ng kanyang bag. Lumipat naman ang eksena dito sa kaharian ng Hai'an, makikita dito ang harapan ng malaking kastilyo, at sa loob nito ay naglalakad ang isang mayroong mataas na katungkulan na lalaki na tila ba pinatawag siya ng hari dito sa kaharian para bigyan ng utos. At nang nakarating na siya sa isang malaking pintuan ay kanya itong hinihintay kung kailan ba magbubukas ang malaking pintuan na binabantayan ng mga sundalo. Sa ilang saglit ay dahan-dahan na nga na nagbukas ang malaking pintuan,
Sabay muli na namang naglakad ang lalaki sa harapan ng maraming mga sundalo, at nang nakarating na siya sa harapan ng kanyang kamahalan ay agad itong lumuhod at nagbigay ng paggalang. Sinaad pa niya sa kanyang kamahalan na kaya raw siya pumunta dito dahil pinatawag siya ng kamahalan. Ang tao pala na nakaupo sa harapan ng maraming mga sundalo at nitong lalaki ay si King Vera ng Haiyan Kingdom. Sinabi pa ni King Vera sa lalaki na nabalitaan raw niya na patay na si Baron Alvin, at inatake din ang kanyang ari-arian sa loob ng kanyang teritoryo. Inutusan din ni King Vera ang lalaki na pangunahan niya ang lahat niyang mga hukbo at tumungo doon sa kabundukan ng Leganza at kanyang imbestigahan ang pagkamatay ni Baron Alvin. Sa ibinigay na utos ni King Vera ay tumingin ng diretso itong lalaki sa kanyang kamahalan na kanyang pinasangayunan ang inutos sa kanya ni King Vera.